sa utak ko talaga, parang 6-month program ito na ita-timeline natin ng maayos. Marami tayong space to meet, to Mm. train, to R&D drinks and Oo. machines. Tapos Oo. kailan na yung unang yung salang? Next week na. Naka-fix na po yung, naka-announce na po yung coffee cart nila. Wala pa yung cart, wala pa yung cups, wala pa yung drinks, wala pa yung machine. Oy, pero wag ka. So, Wag yun ka, yung- Father. In 1 week span of time, I mean, everything was ready the night before. Kaya nga, grabe kayo. Father, sabi niya, Father, first time in my life na nakalimutan ko na ako'y galing sa loob ng kulungan at bagong laya ako. Parang feeling ko bagong tao. Hindi lang yung naturuan natin sila ng pwede nila mapagkakitaan, pero naturuan natin sila kung paano tingnan ulit yung buhay, no? Sa mata ng pag-asa. Kasi kinukwento ko yung kape kasi depende yan sa shape nung Oo. cup, kung Oo. ano yung pasok nung kape Meron dun sa pang sa dila side, mo. mayroong Sa left isang side. side, Oo. merong flat lang, sa kabila curve. Kasi nga yung taste buds mo, ina-explain ko lahat. Ang sabi lang sa akin, niloloko nyo lang yung sarili. Mga coffee people, kuyogin nyo nga ito pag nakita nyo. Nakakainis Huwag eh. niyo ako i-bash. Help us dream for our PDLs. Help us dream for our PRLs. And not only for them, but also their families. Ipagdasal natin na this can also be a means of healing, no, for the complainants also. For those who are victim of injustice, no. Hello everyone, welcome back to the Padscast, and as you can see, we have with us a returning guest and sobrang hit na hit yung kanyang unang appearance sa Padscast. It was such an unexpected runaway popular episode. One of our Wow. top episodes talaga, Father. Ang lakas ng impact dahil very full of hope. Pasko natin nilabas yun. Yes, So, yes. pasok na pasok sa panahon. Kaya ngayon July, bumabagyo. Tingnan natin kung paano papasok ang guesting na ito. At before that, we welcome back to the show, Father Junji. Hello, Pads. Oy, magandang araw sa lahat. At lagi kong sinasabi, no, it's always an opportunity to be able to share God's work in our ministry, and especially working with our brothers and sisters inside the prisons. Yeah. So, Father Junji, can you give us a summary lang ulit kung yourself, your ministry right now, para sa mga first time lang nag-tune in? Ako pala si Father Junji Bargayo, isang Jesuita. And meron kaming institution sa Nubilibid Prison. We called it Philippine Jesuit Prison Service. And mainly, ang trabaho namin for our brothers and sisters in the prisons for their reformation, and not only for them but also their families, no, giving them opportunity for them to be reformed, and at the same time to, kung makalaya man sila, to be able to reintegrate themselves in the community. That's good, no? Actually, nabanggit mo na rin, no? Yan kasi yung parang after last episode, we explored life inside. Puro, ano ba yung nangyayari sa loob? Paano sila nagbubuhay? Ano yung... Yes. Of course, di natin pwedeng ikwento lahat, no? Kasi si Father Junji, di ba? Mahirap na, baka maban ka. No? Pero, kinuwento mo sa amin a glimpse sa paano kayo magpasko sa loob, Yes, yung mga, oo. tanong tawag, PDLs, no? Yung mga PDLs. That's the correct term, guys, no? PDLs, people. Persons deprived of people. Persons deprived of deprived liberty. And ang correct term kapag lumabas na ay... PRL naman. Persons restored of liberty. So hindi na yung mga colloquial terms natin, yung ex-con, mga ganon. Wala na yun. Wala na, hindi na natin ginagamit. Ang Yes. ganda, people restored of liberty. Persons restored. Persons restored of liberty. And Father Julie, ibig sabihin, part ng ministry nyo is also journeying with these people na
nakalabas na? Yes. O kasi Mm. mahalaga yung hindi lang yung to give them second chances in terms of giving livelihood, whatever, no? Kailangan din na magabayan sila when they are released outside from prison. Merong sasalo sa kanila. Ah. Kasi imaginein mo, like for example, someone who was in prison when he was 22 years old and then he was inside the prison for 29 years. So, Oh my gosh. imaginein mo, no? For now, 50 plus years old and then paglabas mo, mas mahaba pa yung panahon mo sa loob kaysa sa labas. No? It's really a totally different world for them. So, we need for them to be guided and at the same time, parallel yung paggabay sa kanila. No? So kasi dati na kwento mo na hindi alam ng lahat no, nasa loob may mga nag-aaral, may mga Yes, nakakakuha ng yes. degree, sa tatapos Oo. nila yung college Oo. nila sa loob. So Oo. equipped na sila in a way to reintegrate to Mm, society. mm. Pero ang sinasabi mo, Pads, hindi lang 'yon ang kailangan nila. Oo. Oo. Hindi lang yon kasi emotionally, siguro hindi lang yung paglabas nila, meron silang trabaho agad. No? Many of them are visitorless inside the prison. So walang bumibisita sa kanila. Ibig sabihin nun, paglabas nila, most likely, wala din silang pamilya na Wala na silang mauuwian. uuwian. Oo. So many of them are at a loss when they are being released. So wala sila mapupuntahan, no? And if that's the case, then it's easy for them to go back to their old life, no? So And to yun their nga old sasabihin ko, friends. baka sabihin ko, babalik na lang ako sa loob. Kasi parang, I mean, you're used to it. At Oh, least, alam mo na yung familiar ka na doon. I mean, oh. as appealing as life outside is. Pero Mm. parang, ano ba bang gagawin mo? Ganun ba ang pakiramdam nila? Feeling ko ano yan yung it's a mix, ang tawag ng talaban ng pakiramdam, no? Yung pakiramdam na excited ka na lumaya, but at the same time, takot ka kasi it's another world that you do not know yet. No, pero excited yung mga yan, no? Kasi lahat ng mga PDLs pag tinanong mo, ano yung pinaka gusto nila, ano yung pinaka dream nila, isa lang yung dasal nila kundi ang lumaya, no? Oh And my gosh. when they have all these news already that they are about to be released, ayun na, no? Yung anxiety comes in kasi kasabay sa excitement nila, ano kaya magiging buhay ko paglabas, no? Yung mga may pamilya, mas madali. Pero many of them, 70%, usually, or kung may pamilya man, hindi sila makakabalik sa lugar nila kasi yung mga complainant nila, taga doon. So they have to really start anew wherever they are, no? Na walang danger for them at saka makapagsimula sila ng maayos. I see. So, Father, sa mga kwento nila, ano ba yung yun ba yung mga main struggles nila? Or what about the other things like, I don't know, stigma with society, Nako, ganyan? oo. Sa atin, I think, ano tayo it's we are a welcoming community. Yung Talaga? parang sa Pilipinas na we are a welcoming community na pag lumaya yung mga tao from the prison, merong sense of, okay, we welcome you. Pero ano lang yon, siguro 1 week, 2 weeks, yung parang, okay, we're happy for you. Yung okay tayo, no, ganyan. Pero after that, kasi hindi rin natin alam kung how to deal with them. Totoo. Yung paano natin sila tutulungan, ano ba yung kailangan na, kasi ano ba yun, all the years na mayroon nakalabas sila, burden ko na ba yun? Ako ba mag-aalaga sa kanila, no? Kasi nga, kumbaga, kung sa kasal pa, mga honeymoon period, okay lang. pagkatapos ng honeymoon period, what's next, no? Doon papasok na yung, kasi pag titingnan mo when they are being received for work, Mhm. to be honest, makikita natin na natanggap sila sa trabaho because out of pity or out of mercy. So, So may parang, ganun naman. oo, ganun siya. Pero, kailangan ma-transcend ng mga PRLs natin na hindi na lang out of mercy. Dapat it should grow into something that there's what we call trust. No, na they are trustworthy. Na sa tingin ko mas malalim 'yon na hindi lang siya mercy worthy of their mercy,
but also worthy of the trust of the people. So doon papasok na yung mga stigma kasi pag nagkamali, kasi ano yan, galing yan sa loob, pag ganito, ganyan. But to really be able to look at them in a sense that they really need guidance. Baka mas maganda din na maturuan no, ang mga nasa malayang lipunan na ito yung mga pinagdadaanan ng ating mga PRLs sa loob nung sila ay nakulong. So that we also understand how they operate na pag lumabas din sila. I see. That's actually that's surprising for me to hear. Ito coming from a person na walang exposure with these people. So again, yung alam ko lang yun, nakikita ko sa TV, sa balita, no? Sa palabas, sa mga telenovela na kapag galing sa loob, di ba? Parang ayaw ngang i-welcome, ganyan. So hindi naman pala. Meron naman. Merong kasi tayo yung, how do you call it, di ba ang Pilipino, siya, yung forgiving, we are forgiving people. However nga, because of our limitation in the way we help, in the way we try to guide people, doon tayo nagkakatalo, doon tayo nagkakabangga. And pag dumadating na yung ganun, madali din tayong mag-swing into the stereotypes already. Yung ganun. Yes. Like for example, may magsasabi sa iyo na, Father, pwede bang wag mong sabihin na galing ako sa loob, 'di ba? Kung galing sa mga PRL, Father, wag mong sabihin na galing ako sa loob. Tapos sabi ko, kung hindi natin sasabihin na galing ka sa loob, baka the way they treat you, hindi siya angkop, no? Parang mas maganda na makita nila na galing ka sa loob. Pero at the same time, kasi galing ang nasa isip nila, kasi may judgment na sa amin, no? Yung ginajudge na kami. But also for them to understand, no, na there are also a lot of people outside that are welcoming and willing to accept them, no, in the community. So far, ang experience, I think siguro nasa circle din ako ng mga yung mga taong nagwo-welcome, no? Siguro pag nakarating din ako doon sa circle ng mga taong hindi nagwo-welcome, then makita natin. But mostly in my experience, sila, yung, sige Father, yung parang, sa programa namin, mahirap hanapan ng donor, halimbawa, sponsors, yung programa sa loob. Yung mga para sa PDLs. Yung mga hinihingi nyo dati, pang toiletries. Mga ganon, no? So kasi parang inisip, bakit natin tutulungan sila, ganyan. Pero madaling humingi ng tulong sa mga taong kalalaya. Yung, kumbaga, if you look at that, no, makita natin na sa loob, yung programa sa loob, parang ang hirap to tell people na we need to help them inside. Pero pag lumaya na sila, in my experience, ang daming mga taong gustong tumulong na to support that ideal na paglabas nila ng kulungan, they are already reformed. And at the same time, meron na silang dalang mga learnings in life. So, mas madali, no? Kasi even our programs, yung aming PRL Care, our program for the released PDLs are PRL Care, no? C-Care na C-A-R-E, no? C for okay. So C for companionship, A for assistance, R for reintegration, and then E for empowerment. So PRL Care. Sa PRL Care namin na program, we just launched it this year. Ang daming gustong tumulong, no? Kumpara doon sa gusto naming programa na socio-pastoral. Actually, socio-pastoral work namin ngayon, we called it Angelito program. Yung para kay Angelito. Kasi there's a play inside the prison. We called it, ang tawag sa play ay Bilangguang Walang Rehas. And the protagonist, yung bida ng play, ang pangalan niya Angelito. So we call our program Angelito para kay Angelito. So our program na social pastoral sa loob, ang hirap lumipad kasi wala masyadong, parang mahirap oo. Pero ngayon, yung PRL Care, sobrang daming gustong tumulong. That's good. So bakit pa namin kayo tinutulungan? Marami. Okay na to, no? Wag na natin. Cut na tayo. Dami na pala.
Halimbawa, ito. No, this is such an example of, di ba, you helping us. Di ba? I mean, really, really. But I think that is also a beautiful affirmation for them na yung paglaya nila, yung kagustuhan nilang magbago, na-acknowledge ng society. Na-acknowledge na kung hindi man lahat, but kung hindi rin naman majority, let's say, but there is quite a number of people who have acknowledged na merong pagbabago nangyari sa kanila and willing to support them. That's good. Okay. So, Father, sabi mo, kakaka-launch lang ng PRL Care. Mm-mm. So, aatras lang ako ng kaunti. Noon, anong meron para pagbago kang Meron labas? kaming tinatawag na mga, ano lang siya, sporadic help, no? Like for example, kailangan nila ng pamasahe, pauwi ng probinsya, no? Ito yung mga, yung Bureau of Corrections provides, but minsan hindi siya kulang eh. So, we have to parang augment ng institution namin to help them, no, yung pamasahe, or we arrange for their, kunyari, pupunta sila ng yung mga tawid dagat, no, punta ng Visayas, Mindanao, so we help them out in that aspect. So mayroon din kaming tinatawag na Laya Kit, yung Ano laman nun? may pa-cellphone. Talaga? Yung may iPhone 16 ba to? Ganon. Ganon. Totoo nga. So, anong laman ng kit? Yung Laya Kit, mayroon kang cellphone, tapos mayroon kang bagong, yung sets of t-shirt, pants, ganyan. So, kompleto siya. And mayroon ding parang allowance na ibibigay sa kanila. So, yun yung naman. parang Laya Kit natin. No? So, pag lumaya sila, yung mga, hindi lahat. I mean, the sad reality, hindi namin kaya lahat. No? Okay. So, well, I mean, anong with the percentage? reach of your program. Imagine with mo. our followers. Diba? Kung ilan yung viewers natin, imagine mo, isa lang. Di ba? One viewer, one PRL. Nako, marami tayong matutulungan. But, that's a sad reality that we cannot help everyone. Pero, ang mangyayari, no, yung pumupunta sa amin at tumihingi ng tulong, at least matulungan kahit papano. So, mabibigyan sila ng yung allowance kahit papano, no? Yan yung mga programa namin. Tapos yung mga gustong kasi paglabas nila, wala silang mga IDs. Wala silang mga documents, important documents, di ba? So, our team help in trying to for them to be able to secure their mga IDs, mga ganyan. So, kasi hindi sila makapag-register sa kung ano-ano kung wala mga ganon. So, natutulungan natin sila. Yun yung mga programa namin dati. No? Yung lang, at saka may friend ka dito, hanap ka ng trabaho, ganyan. So hindi siya, hindi siya, how do you call, hindi siya programatized. Systematized na helping. No? So, this year lang siya talaga nagkaroon ng yung programa. Okay, pero sabi mo hindi lahat natutulungan. Oo, hindi Anong lahat. percentage nito, like majority ba? Nako, hindi talaga. Kasi let's say ang lalaya sa isang taon, halimbawa, aabot yan ng siguro mga 4,000, 5,000, no? Ang matutulungan natin doon hindi nga aabot ng 100 eh. Yung 'di ba, pero kasi what we want in Philippine Jesuit Prison Service is to be able to create a template wherein na itong template na ito of trying to help them can be replicated to any communities, to any like imaginein mo, no, every dioceses or every parishes meron tayong ganitong ministry, and this template that we would want to pwedeng ipahiram, no. Yeah, para magawa then nila. people can work, and we can say no na this can work, no. Kaya natin yung ganun. So more of the really creating templates, examples, no, na of what not and what to do, kasi baka mahalaga na makita ng yung tulong natin sa community.
Okay. So in short, parang there may dalawang paraan para tumulong. Una yung to go through you. Yes, Yung yes. Oo. magtulong lang doon sa ginagawa niyo. Or if Oo. you are part of, I don't know, a community, an Mm, organization, you mm. can also like get the program. Yes, And oo. tutulungan nyo naman silang i-set up yung program. Parang ano siya, no? Yung trainer's training. Di ba? Kung Mm. yung lingua natin in terms of replicating modules, ganyan. Ito Oo. naman, to be able to see, no, baka hindi natin alam, yung community na to, na mabigyan natin na mapahiraman ng programa, mas ma-develop pa nila ng programa Oo. na mas, ano pa, di ba? With their creativity, with their initiatives, no? Baka, I mean, we don't know how the spirit works. Ang kailangan lang natin mapakita na merong pwede itong mangyari at pwede talaga yung gano'n. I see. So, at least no, meron palang, hindi lang to yung parang dole out lang ng mga Yes. tao. Pwede rin po kayong, yun nga, if you feel that you are called to something more involved, pwede rin yung lapitan sina Father Junji to get that, to get started with that. Yes. And maybe put your own spin to it, di ba? Yes, important. Put No, your own, oo. kung ano yung parang mas Yeah. kaya nyo, ganyan, Oo. pwede nyo i-tweak doon. Pero at least may template na, pwede na, mas madali na magsimula. Correct. Oo. Oo. So Father, sa inyo ngayon, ano yung bago doon sa PRL Care? Ano yung parang sistema nyo ngayon? Ngayon, meron tayong three major programs. No? Yung number one, yung capital assistance. Mhm. So, katulad ng sinabi ni Father Albert, sinabi mo kanina, na meron tayong school sa loob. At Aha. ang kurso nila ay Bachelor of Science in Entrepreneurship. Talaga? So, meaning, they are equipped in a way, no, na kaya nilang mag-start up their own business. That's Mga nice. small business, ganyan. So, ngayon, we have this capital assistance na we encourage those who are newly released, no, the PRLs, na gawa sila ng mga proposals, no, yung proposal on kasi maganda yun na makita natin na from them, no, na meron silang mga proposals na magawa, and then on our end naman meron mga deliberation, and then meron ding training, yung Business 101, no, we have this partner with, we call themselves the BNI, the Business Network International, na tumutulong sa amin na turuan sila, no, on how to start a business. Ito yung mga financial requirement, yung mga ganyan, no. And as of now, we were able to help in the program mga konti pa lang, 23, no. And we're looking forward to more applicants, no. So that's one, capital assistance. Second, we are trying to make this para siyang formation house. Mhm. Kami sa PJPS, we don't want to call it halfway house. Kasi yung halfway house parang halfway house, no? Parang totoo na hindi totoo. But this one, di ba kasi halfway? Di ba parang, but ito, we called it really a formation house that they really have to, parang kailangan nilang pagdaanan to. Kasi importante, hindi lang yung tulong na maibibigay mo, masamahan ng formation, no, yung, kasi their experience is a traumatized experience, no. Nakaka-trauma yung makulong ka. Oo naman. When you are released, then kailangan merong sasabay sa iyo. So, meron kaming mga yung kunyari, mga counselor na katulong, yung mga psychologists na tutulong, no. So, and hindi lang yon, but to be able to let them in touch with their spirituality. No, hindi lang mga Katoliko yung ating mga beneficiaries. Meron ding ibang mga religion, may mga ibang sekta din, no, na we can get in touch with whoever their pastor, their imam, to help us, no, in this aspect para yung spirituality mas lalalim din. No, so yun, no, parang we called it ngayon, no, ang tawag namin is Balaya, no? Balay, which is house for, Ang ganda. di ba? Balay, and then Laya, Ang no? talino ng Balaya. branding, So, Balay. Now we have 8 pa lang. Kumbaga, 8 residents. Ang tawag namin Kalaya, no? 8 Kalaya, no? Na nasa loob. And we have 1 formator in the house. So, may parang tatay-tatay sila, and then 8 sila, Jesuit no? din to. Lay, no? We have a lay
formator, no? And yun, meron silang regular routine every day, yung ganyan. But we just want to make sure na hindi sila pakiramdam nila nakulong sila ulit, no? But to be able to let them feel, no, na iba na tong environment. So ngayon we had a blessing ng bahay July 2. And ano na ngayon, no, mag almost 1 month na yung bahay. And so far bagong lang talaga. bagong-bago, oo. As of this recording. Yeah. Oo. And then, yung isa naman, we want to venture into advocacy cart, no? Yung hindi siya business, but trying to create a model wherein we can help them in their livelihood program, but at the same time, allow people to see na, ay, pwede pala itong ganitong klaseng model. So meron kaming, we would want to start we actually launched it during our anniversary, yung coffee mobile cart, no? And at ang pangalan ay Ano? Espresso. Espresso. Your fresh start. Ang galing naman. Oo, At syempre, di ba? Syempre, kailangan ng expertise si Father Albert. Gusto ko yung dinala mo na doon. Sabihin ko nga na kinumpetensya niyo pa kami. Pero actually, hindi. So kaya rin tayo nag-reconnect because of that. Yes. No? Itong sina Father Junji. Mayroon kayong advocacy cart na ngayon ang iteration niya ay kape. No? Yes, Coffee cart siya. siya. Mobile ba ito? Or? Mobile siya, no? So, our desire is for this mobile cart to visit the nearby parishes. Now, if like example, we can stay there during your fiesta or any event that you would want us to be there, no? Hindi lang magbebenta ng mga kape or maghihingi ng donation, but really to let people be aware that there is this espresso effort, no? That our baristas are PRL. Na even we would want to train managers who are also PRL, no? Yung ganung klaseng endeavor, no? So this is an exciting also. We also just launched it last our anniversary, no? July 19? July 19, yes. Yes, nako. Kaka-start lang talaga. Oo. So bakit kape, Father? At bakit kinukompetensya niyo pa ako? Alam nyo ba, mga kapatid, sa loob ng kulungan, mahalagang bagay ang kape. Bakit? Ano yan nila it's their luxury. No? Yung, alam mo, meron kami, I don't know kung nakwento ko to nung last time, meron kaming pa-birthday program. Yung pa-birthday program namin, ano lang siya, simple lang, no? Mayroon kang pancit canton, pansit, sabi and mo. then may skyflakes, and merong pa-biscuit, no? And then merong tinatawag nating kape, no? And for them, that's parang birthday mo na yun. Once a year lang yun. Once ganon? a year lang yun. At saka mahalaga yung yung to be able to bring them the joy, no? So kaya inaisip namin na baka why not, no, itong kape, no? And this is I think maganda to na makita na hindi lang siya, parang this is also precious for them now, no, na maibigay sa mga tao na ang buhay ay minsan mapait, pero pwede palang masarap. Nako naman. Kakat ko na to. Pakidelete na po ng file. Hindi, actually yun na nga. So kaya nga tayo nag-reconnect because of that. No? Yes. Dati kwento-kwento lang, napagkukwentuhan na natin. Pero ito na, nakulayan na. And I have been so privileged and blessed na ako yung parang isa sa mga nalapitan ni Father Junji to help with the coffee elements of the program. Siyempre, wala naman ako alam sa business masyado, sa ibang bagay, sa mga formation nila, hindi mo tayo masyadong ano doon. Pero sa kape, game tayo dyan. Pasok sa banga. So, ang una natin, di ba, pumunta kayo sa kape ni Maria Yes. sa aming coffee shop.
Doon ko At unang na-meet dala-dala- yung mga 8. PRL natin. Oo, yung nandun mga sila. PRL. Oo. Plus the formator, si Kuya Si Jean. Jean. Oh, Ayan. diba? Si Jean na formator. Tapos, Yes. first time ko silang na-meet doon sa aming napakaliit na kapihan. Diba? Tapos Oo. pumunta kayo doon to, parang nag-training na kayo the day before with yung basics. Yes. With Oo. another coffee shop. Oo. Anong coffee shop yun? Para ma-acknowledge din natin sila. Alam mo ba? Actually hindi siya coffee shop but Or the people, yun. Si Jay no, si Jay yung I see. tumulong no to help us out in the beginning no of this. This is also part of the BNI network, yung I see. Business Network I International. see. So Tapos, sila yung tumulong. tapos yun nga, after nun, pumunta naman kayo sa akin. Para Yes. lang din, parang to reinforce what they learn. Yeah. So, natuwa ako na talaga natuwa ako sa kanila kasi ito na ha, aaminin ko na bilang wala nga akong encounters aminin with ko na. bilang wala ako encounters with PD, kumanta ka pa ha, sumong number ka pa. Bilang wala ako encounter with the PDLs and the PRLs. So syempre marami naglalaro sa utak ko. Paano ba to? Baka ganito, baka ganyan, baka matigas yung ulo nila. Baka mahirap silang kausap, baka napipilitan lang sila kay Father Junji pero jaded na sila, yung ayaw na nilang makinig. Kasi di ba ganyan yung mga, ang dami mong, wala kang alam eh. So ako hinahanda ko yung sarili ko sa mga what ifs, no? What if ganito, what if ganyan, no? And then yun when I finally met them, napaka-surprising nung naging encounter namin. Parang unang-una napansin ko sa kanila, nagtuturo ako. So, syempre nung una pakiramdaman, biru-biruan, tumatawa naman sila sa jokes ko. So, happy naman ako doon, mukha naman silang masaya. Pero na-break talaga yung parang stereotype ko nung nagtuturo na ako. Tapos talagang lahat sila nakatutok. Talagang lahat sila nakikinig. Ang OA na nga nung iba, yung tumatabi na sa akin. Yung, gusto ko sabihin na, teka lang, masikip. Kasi gusto talaga nilang panuurin. Gusto nilang, parang minimemorize nila sa utak nila yung nangyayari. Lahat ng sinasabi ko talagang parang binabaon nila dun sa mind nila na ganun, ganyan. Tapos lahat ng natutunan nila nung the day before, ano talaga nila, tanda, Father, ganito yan, 25 seconds, ganyan, yung mga calibration. So sabi ko talaga, okay. Di pala. Naku, mali na naman ako. Judger. Judger. Kasi talagang natuwa ako sa ka-inspire actually yun nga yung ano bang tamang term dyan? Yung zeal nila for life. Yes, Parang, yes. Kasi nga iisipin ko talaga, parang ayaw na naman nila, parang pagod na sila ganyan. Baka meron pa pang mundong nag-aabang sa amin, ganyan. But so their zest for life was very palpable, yung hope nila, buong buo. Kasi talagang inaaral, talagang lahat sila nung sinabi ko, gawang kape. Syempre pag estudyante, normal setting yan. Wala magvo-volunteer, di ba? Di ba normal, yung mga training, workshop, lahat ayaw. Kung wag na lang ako, nakakahiya. Sila naggawa sila lahat ng kape. So sabi ko, sige, libre kape nyo, pero kayo ang gumawa. Ganyan. So sa isa sila, lahat sila gumawa. At saka sineryoso nila yun yung naalala mo, may isa na nagbigay sa akin ng kape, tapos sinikman ko, tapos nag-joke lang ako, di ba sarap? Anong Di ba nangyari? binasag? Sabi niya, pagkatapos na nagtanong talaga, Father, anong kulang? Ano yung ganyan? Ayan So, kasi. so nag-joke lang ako. Hindi, masarap siya. Nakakatuwa sila yung, tsaka isa pa, number 2, ang supportive nila sa isa't isa. Yes. Para silang, parang band of brothers, hindi siya, parang wala ka masisense na nagko-compete sila or like yung isa nakapag-latte art ng slide. Ang saya-saya nila, parang lahat sila masaya. Sabi ko, nakakatuwa yung mga taong to. Although actually most of them are quite medyo may edad na, mas matanda sila sa akin. Kaya parang ako nagtuturo ng mga batang innocent. Correct. Kasi yung kanilang, yung iba yung parang lahat sa kanila gift, lahat sa kanila grasya. Naku, ikukwento ko, Father Albert, no, yung una nilang salang no nung July 19. Oo, nung Sabado. Unang salang nila. Ay, hindi ako nakasali talaga. Alam mo naman, gusto ko talaga kayong samahan. Although hindi ako kasya sa cart ninyo, no? Parang nung nakita ko yung cart ninyo, yung picture, pa-flash ko dito.
parang sabi ko na-judge ako dito. Hindi ako magkakasya. Huwag ka mag-alala, i-customize natin yan next Hindi, time. sa labas na lang ako. Mag-aano na ako, entertain na lang ako. Hi, ganyan. Ano. Diba? Pero Oo. okay, ano yung kukwento mo? Naka naka-ano sila, naka 200 cups. Grabe. Diba? Ang dami nun. At saka, yun nga, ang mga kwento nila. 200 isa, cups in what? 3 hours? nagsimula sila ng 11 o'clock ng umaga hanggang 2 o'clock ng hapon. First salang nila to. First salang nila yan. Oh And my then, God. sila Hindi lahat. pala nakasama yung nagturo Oo. sa Natawa sila kasi dalawa. Dalawa yung nasa cart. So sila yung gumagawa ng kape, tapos merong taga-abang kasi di ba kailangan from time to time maghuhugas ka. Yung tubig kasi nasa loob ng cart. So inaabangan nila yon yung mga ganyan. Tapos whatever needs, no, yung kailangan sa labas. That's Tapos good. may taga-receive ng kanilang order, yung mga ganyan. So Tapos na-systematize taga-tawag, talaga. tapos may taga-sulat. Tapos yung taga-sulat nila kailangan maganda yung pagkasulat, yung mga ganyan, no. So they were so happy in doing all this, no? Yung sobrang, if you look at them, sobrang saya nila, no? At saka, very supportive yung community kasi alam mo naman pag kape, you wait. Diba? Nag-aantay ka So, talaga pag natagalan ba gumawa. sila? Natagalan sila. But sila, grabe, yung pressure, yung ganyan, no? Hindi alintana. Hindi katanggap-tanggap Oo. yun. Pero, Ba't yung mga tinuruan ko? Hindi, joke lang. pero nakakatawa kasi may isang comment doon, Father, sabi niya, Father, first time in my life na nakalimutan ko na ako'y galing sa loob ng kulungan at bagong laya ako. Parang feeling ko bagong tao. Yung, 'di ba? Yung ganung klaseng, tapos may isa din nagsasabi na sa niya, Father, nakadiscover ako ng bago kong love ngayon. Sabi ko sa kanya, anong love? May love life. Nakahanap ka ng love life sa ano? Ang bilis ha. Gumawa ka lang ng kape, may love life ka na. Hindi, Father. Parang gusto kong matuto pa yung the art of making coffee. Oh my So, di ba, gosh. yung to be able to see that na from them na pwede pa lang itong klaseng kind of life, no? And sa tingin ko, hindi lang yung naturuan natin sila ng pwede nila mapagkakitaan, pero naturuan natin sila kung paano tingnan ulit yung buhay, no? Sa mata ng pag-asa na ito pala yon, no? Na ito pala, ito ako ngayon, no? Yung, of course, to accept who the mistakes that you had in the past, but to be in the now. And bahala na yung kinabukasan kay Lord, no, kung ano ibibigay niya. Pero yung ganong klaseng pagkakataon, no, to deal with them, see them, no. And yung isa, sabi nila, Father, parang hindi ko alam na 2 hours na pala ako dito na gumagawa ng kape. But because they are 200 cups enjoying, na pala diba? sila. Hindi nila 200 cups sila. namalayan. Oo. Teka, Father, namin ko lang yung kinuwento mo, no? Yung unang-una, yung first time niyang nakalimutan na siya ay, anong term? Na galing ako Galing sa siya loob. galing siya sa, At bagong laya ako. Parang nakalimutan niya yon, no, na yung that part of him, no. And alam niya na it's like a new life, no. It's grabe yun kasi Mm. ibig sabihin, talagang nakabakas yun sa utak nila. No? Parang it's always in the back of their mind. Parang it's branded to them by themselves. by themselves. Na sila ay ganito. Yan yung gusto kong sabihin, na kung may stigma sa labas, sila mismo may stigma sila sa sarili Oh my. nila. That's, Na nakakulong ako, ito lang yung kaya kong gawin, yung tingin ng mga tao sa akin ganito, no? So, more than yung pagtulong natin, hindi lang yung stigma sa labas, but to be able to overcome also their own stigma to themselves. ay, grabe, no? And I guess it's the bigger battle Yeah. in the end, no, for them. Yun yung kailangan nilang ma-overcome 'Di ba? sa sarili nila. Kaya nga, kung makita mo, sinabi nung isa na wag mo munang sabihin, Father, na nakakulong ako. Kasi nga, may ano sila, may stigma din sila sa sarili nila. That's a refreshing perspective. In a sense na hindi natin nakikita yon. Oo. Na sila mismo, yung struggle nila with themselves na
parang 'di ba magde-decide sila, bibigyan ko ba yung sarili ko ng pag-asa? Oo. Hahayaan ko ba ang Diyos na bigyan ako ng bagong buhay? Oo. O ikukulong ko na lang yung sarili ko dito sa buhay na to? Kahit Oo. hindi na ako nakakulong. Oo. 'Di ba? Tas ito, Grabe. kasi 'di ba nag-aantay yung mga tao. Sabi ng mga tao, yung iba kasi na hindi masyadong makape. Hindi nila alam na ganun yung proseso na Oo. yung Kasi nga support lang to, support. Oo. Di ba, parang Gets ko yan. gusto Parang nila, sa amin lang yan sa Kape ni Maria, sa Good Press. Di ba? Gusto niya, Oo. andyan agad, instant, o di mag-instant, di ba? I mean, Yung ay, gusto na nila Oo. magreklamo, pero dahil ah, hindi nila magawa kasi nandun ka ba? O may pari kasi. Parang ako hindi sila makapagreklamo kasi pari yung gumawa nung kape. Wala silang magawa. oo. Tapos gusto ko yung sila mismo na sinasabi nila, huwag kayong mag-alala. No? Nakapila yung mga kape ninyo. And it's worth the wait. Sila nagsasabi. Sila nagsasabi. Yung parang may pride sila in what they're doing. That's Yung nice. parang hindi sila yung sinabi, naku, baka hindi masarap yung kape ko. Yung wala kang maririnig sa kanila na gano'n. Meron silang parang, okay po ba? Anong kulang? Yung gano'n. Yung really, it's refreshing to see, no? Kaya siguro ang tag namin, your fresh start. Mm-mm. So, May subtitle dapat yun na huwag kayong atat. Relax lang. relax lang. Oo. It's worth the wait. Good coffee is worth the wait. No? Correct. Ang galing. Actually, totoo. Ang galing actually from a coffee person's perspective na nagka-coffee cart din, to be able to bust out 200 cups in 3 hours for a first time is actually bordering on a miracle. Kasi hindi naman to nag-academy, yung mga to, hindi naman to sila nag-undergo ng yung coffee training talaga na, na mabusisi. Kasi nga ito si Father Junji, ang bilis ng timeline eh. Nung lumapit, ito talaga binudol ako ng taong to eh. Nilapitan ako, Father, ganyan-ganyan, turuan sila, ito yung gagawin natin, ito yung may cart, may ganyan. So, sa utak ko talaga, parang 6-month program ito na ita-timeline natin ng maayos, may rami tayong space to meet, to train, to R&D drinks and machines. Tapos kailan na yung unang yung salang? Next week na ba? May machine na ba kayo? Wala pa. Talaga. Nanliit ako eh. Kasi akala ko bold na yung faith ko. Hindi pala talaga. Nanliit ako sa Father Junji levels of faith na kaya mag-declare na a week from now, mag-open na kami. Sabi ko, ay Panginoon, ano nangyayari, Lord? Napakapit talaga ako sa Diyos. Na, paano ba to? Sa totoo lang, kaya hindi nyo nahalata. Pero sa utak ko nagpapanik na ako. Paano ba to mangyayari? Pero inyo, kinabukasan, I think that's the following day, tinanggal lahat ni Father Albert ang schedule niya. Hindi naman. Inalign ko lang. Inalay niya para lang kasi kung hindi mangyari ito, hindi natin matutupad ang timeline ninyo. Oo. Kasi talagang wala na. Naka-fix na po yung, naka-announce na po yung coffee cart nila. Wala pa yung cart, wala pa yung cups, wala pa yung drinks, wala pa yung machine. Oy, pero wag ka, Father. In 1 week's span of time, I mean, everything was ready the night before. Kaya nga, grabe kayo. Amazing. So the next day, pumunta sinamahan, kasi nagkataon, may event ako sa QC. So nasakto nandun na rin yung mga pinupuntahan ko for the machine, mga friends natin from Coffee District. Yes. Hello sa inyong lahat. You're so amazing sa inyong tulong. And yun nga, doon natin nabili yung mga machine, ganyan, yung mga kailangan ninyo. Buti na lang, ready rin yung budget ni na Father Junji. Kasi kung mag-fundraising pa tayo, ewan ko na lang. Hindi ko na alam kung ano mangyayari. Pero yun nga, no? So, imagine the next day, bili lahat ng kailangan. Buti na lang tong mga tao sa Coffee District, no? I really honor them din kasi yung patient nila sa atin. Sila yung nagsasuggest na ganito, ganyan, Father, ganyan. Kulang pa ito ng ganyan. So, ang galing. Ang galing lang, nagtugma lahat. Tapos, nung dineliver na yung machine, yung nauwi mo na, tapos nakagawa na kayo ng kape. Di ba sabi ko, sendan mo ako ng video, ganyan. Yung mga first Yung mga Tapos first hindi ba nilang gawa. nagka-problema ba sa Nagkasira. Parang nasira pa ata yung machine ng una. Kinabahan kami. Akala namin babalik na naman kami ng katip ng maginhawa. Para, I mean, grabe yung pinagdaanan ng isang linggo na yon na
oh my gosh, no? Paano ba ito maitatawid? Tapos ang lakas ng loob mag-open. So hindi ko, anong nangyari doon pala? Hindi ko na nakita yung part na yun, yung mga una na nilang gawa. Nag-practice ba sila ng matindi? Gabi-gabi ba silang... Yung una kasi naming mga customers, no, yung parang napag-practicean nila, were our visitors from St. Aloysius College ng So Australia. may practice run naman pala. May Closed practice door to run. closed door. Closed Oo. door. Tapos itong mga to, mga ano sila, mga youngsters. Hindi masyado makape. Kaya wala kaming coffee na decaf, so naghanap pa kami. Kaya dalan Ikaw pa, kita. wala pa. Ako pa rin ang gumawa ng paraan para magka-decaf beans kayo. And ano siya, it was very, ano sa kanila yon, very, ang tawag nito, yung a beautiful push, no? Na kaya natin to, kaya pala natin to, no? Kasi I think the community was supportive to them. Naalala ko, sabi ng isa, nako, Father, pag ano pala talaga, no? Pag gusto ni Lord, mangyayari at mangyayari, no? I cannot imagine myself. Kasi sa loob, hindi naman nila na-imagine na pwede pala silang gumawa ng kape. Kasi sa loob naman, hindi naman ganung klaseng ka-sophisticated na coffee maker ang meron, di ba? O kung ano man, no? But to be able for them to see, no, na eto, no, ay kilos ng Diyos. At lagi kong ina-emphasize sa kanila na these are the answers of your prayers. Yung ang sinasabi na si Lord talaga listens to us, no? Listens to hears the cry of the poor, no? And etong mga to, these are answers to their prayer, no? Na hindi siya there's what we call yung time, there's that sense of urgency also from the Lord, no? Nangyari ito in a short span of time, pero makita natin na sa tingin ko inayos na ito ni Lord, no? May mga halimbawa yan, na-meet ka namin, yung 'di ba, yung pagpunta natin doon sa Coffee District, available yung gusto nating bilhin, and then yung availability nga ng beans natin, hindi, I mean, 'di ba, Buti nga parang ano lang siya, 'di ba? So lang. pag titingnan natin to, no, these are parang aksidente, ang tawag nun, yung parang coincidence, but really, if you believe, having our faith, no, there's no such thing as coincidence or accidents. This is part of God's plan, no? Totoo. May pagkilos ang Diyos, no? Or shall we say, no, ito yung tinatawag na grasya. No, there's that grace from the Lord. Oo, kasi kung hindi naman din talaga gusto ni Lord, no, baka talagang lahat ng pwedeng pumalpak, papalpak talaga sa ginawa natin eh. Sa lahat ng grabe yung tempting fate talaga tayo dito eh. Kasi, I mean, not perfect, no? of course, a lot I'm of sure. room to Sabi ko nga, improve. mag-follow up pa tayo. Yes, Marami pa tayong gagawin. At mag-i-involve din ako ng ibang mga Yes, mas totoong yes. Huwag ka mag-alala, Father Junji. I mean, lahat ng kapangyarihan na ilalabas ko para sa Sa kapangyarihan programang ni ito. Father Albert. Lahat ng brilyante ng araw at brilyante ng kape. Hindi, pero nakakatuwa lang. Ako din, personally, ito na naman yung isang page in my book of, saan na naman ako dinadala ng Diyos? Correct. Itong kabaliwan ng kaping to, kung saan na ako dinala nito. I mean, yung kape pang itself, it's kabaliwan na siya. Pero never did I imagine na manganganak to ng manganganak ng ganun. And ako happy lang ako to be part of these stories na sabi ko nga, binibiro kita, di ba, 10 years from now, may Nobel Peace Prize na kayo. Naku! Hindi kasi grabe. Huwag na muna natin isipin yun. Hindi, yung akin lang. Parang grabe naman tong mga, can you imagine to the people watching this na mga katoto ko sa kape, this is a very real proof of the power of coffee. Yes. Diba? And the power of just believing and hoping and doing what you can, using what you love to empower others. Some people, coffee is just a beverage. Wala naman siyang saysay, wala naman siyang bearing. Treat mo lang siya sa sarili mo. Pag may pera ka ng kaunti, mag-Starbucks ka. Ano nga ang reaction ko nung nandun tayo sa Oo nga. Huwag mo na ikwento yun. Ito kasi binabash pa kami. Kasi kinukwento ko yung kape kasi depende yan sa shape nung cup, ano yung pasok nung kape meron sa pang dila sa side, mo. meron left sa isang side. meron flat lang, sa kabila curve. Kasi nga yung taste buds mo, ini-explain ko lahat. Ang sabi lang sa akin, niloloko nyo lang yung sarili.
coffee people, kuyugin nyo nga ito pag nakita nyo. Nakakainis Huwag eh. niyo ako i-bash. Nakakapwisit. Pero grabe, yun nga. Pero imagine, no, siguro para sa lahat din, whatever you have, kunyari may template program nga kayo. Yes. Hindi naman kailangan kape. Correct. Kung parlor ang trip nyo, malay nyo, barbers or whatever, di ba? Or kung ano, Zumba instructors, I don't know. Pwede. Oo. Lahat yan, pwede nyong gamitin, hindi lang para dun sa nakalaan niyang gamit, Correct. but for something much bigger. Yes. I think what's more important, Father Albert, is to be able to see that this is not just an enterprise for parang gaining profit. Mm-mm. Not on monetary profits that we receive from this, no, but to be able to see this PRL parang being restored in their dignity. Yes. I think that's the biggest win, no? Oh. Na makita mo nga, yung sabi nga nung kanina, yung isang PRL, nakalimutan niya for a while. So ang Oo. goal natin talagang mabura na yun. No? Oh. Maka-move on na siya Correct. to the Oo. new life awaiting him. At saka hindi lang yun kasi pag nagmimisa ako ngayon sa loob, kinukwento ko, nako, mayroon tayong coffee cart, diba? Parang ganyan. grabe. And then sila din, no, they see this good news, no, na hindi lang something for them to look forward to, but for them to see na ay yung mga kaibigan namin na lumaya ahead of us, meron silang panibagong buhay na pwede din kami, na ganun din yung magiging buhay namin. And that gives them inspiration. Na sige lang, patuloy lang tayo dito sa loob, no? Kasi meron din tayong nakalaan para sa atin. Whatever Yes. that may be, no, in the future. Diba? Grabe, Pads. Kotang-kota na ako sa episode na to. Yung puso ko tumatalo na sa galak eh. Nako. Napaka hope-filled nung kwento niya. Pero nagsisimula pa lang tong Sisimula proyektong tayo. ito. Oo. So Father, ano bang masasabi mo sa mga viewers, listeners natin? Just a closing message and siguro to invite them also kung paano ba nila kunyari sa parish nila or Yes. I don't know, Oo. anong invitation mo sa kanila? Well, number one, gusto ko lang magpasalamat sa mga taong whenever I talk to them on this program, no. Gusto ko lang magpasalamat na walang mga ang tawag ng mga negatrons. Walang mga ganun na. podcast followers. Diba? Ewan ko lang sa Tingnan mo, Katipunan, example. Radyo Katipunan. Ay, di mo si Father Albert, no, kahit na ganun iniisip niya, mangyayari ba to? But never did he say na, hindi mangyayari yan. Diba? Parang, I think I need to thank all those people that very supportive. When they hear about our Expresso, no, parang excited sila on this. No, many people are excited also for us, and we thank them for everyone, no, for that. Second, sana yung excitement ko or namin sa PJPS makita din yun, no, in your own eyes na if you would like to invite us, no, Or visit. or visit us, no, in whatever, kung ano yung pwede, available means, no, na pwede. Kasi iba yung, hindi lang siya a thought wisdom that you've learned somewhere, but this is an engagement, no, yung parang ang pananampalataya natin has to be encountered. No, so kung if you have the time, no, you can come and invite us also. And lastly, no, you help us dream for our PDLs. Help us dream for our PRLs. And not only for them, but also their families. Because kung sila traumatized, I'm sure yung pamilya din nila traumatized. But at the same time, as we do this, no, in tinatawag nating yung reformation, no, hindi lang yung mga PDLs na nagkasala, but also at the same time, ipagdasal natin that this can also be a means of healing, no, for the complainants also, for those who are victim of injustice, no, and victims of yung mga hindi sinasadya na pagkakataon na hindi magandang nangyari, no.
to be able to see that this can be a start of healing in our community. Kasi I really believe no na kung may mga taong nasaktan yung mga naging victims of the crime, tapos itong mga PRL din natin, PDL din natin, nasaktan din sila and pamilya nila, no. And this little glimpse of hope, no, these are, I believe, no, these are opportunities of healing, no, na sana ipagdasal natin, no, na sana tuloy-tuloy. And our effort really is to be able to bring about healing not just to our PDL, PRL, but also to the entire community. No? Yes. So but we have to start somewhere. So ito Yes. muna, Oo. itong mga konkretong ginagawa na ni na Father Junji. No, we hope we can support them in whatever way. Ipopost ulit natin sa Yes, ating episode information, yung mga contact details ninyo. Oo. Para pwede sila mag-reach out directly. Oo. Kung merong nag-spark, may naisip kayo, pwede Yes. Father, ganito, ganyan. So, reach out lang kayo sa Jesuit, Yung- ano yan? Philippine Jesuit Jesuit Prison Service. Yun, okay. Thank you, Father Junji, for gracing our show once again. At mukhang Thank you, Father mapapadalas Albert. To. I mean, itong pagkikita natin, hindi man sa show, pero sa mga kaganapan ninyo. Yes, no? Kasi, yes, yes. gusto ko namang makita rin. I also wanna follow the journey, regardless kung ako yung Yes. tutulong or Oo. taganood lang ako. I wanna follow and see Wala na. Nakaano ka na where dito. this goes. Ay, hindi ka na makakalabas dito. Nasentensyahan ka na. Sorry po, nasa intention na po pala ako. Grabe. So, Father Junji, thank you very much for joining us, for sharing your stories. And marami pa yan. Actually, parang bitin na bitin pa nga. Parang marami pa pang bala, no? Oo. Nararamdaman ko. Pero sige lang, para Ano pa lang yan kasi simula pa lang, Oo di ba? it's a story in the making. Yes. And someday, titingalain to ng lahat. Yeah! Ako naman. Ako naman. Hindi yung program. itong kasi ang ganda-ganda talaga. So maraming salamat po sa lahat ng nag-tune in, nanood, umabot kayo sa point na ito. Please follow and like our page on Facebook, on Spotify, on YouTube, and on TikTok so that we can spread the word about the podcast. Yun pa lang, yung pag-share ninyo, pag-like ninyo, malaking bagay na po yun para kami ay makita ng ibang taong hindi pa alam na merong podcast at meron din mga programang katulad itong ginagawa ni na Father Junji. So maraming salamat po. Muli po ako si Father Albert with Father Junji. and this is the podcast powered by St. Paul's and may God bless us all.